أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inshallah, bago natin puntahan ang tafsir ng Quran, medyo ipaliwanag muna natin ng konti yung tinanong sa atin ni Brother Architect Ahmad Kayabyab, inshallah, na ililinaw natin kasi nga mayroon siyang ipinasa sa akin ng mga comment ng mga brothers sa iba't ibang ang vaccine na ngayon pa sa UAE, dito sa Saudi Arabia, diba, na merong balita na ang vaccine na yan ay may halo ng gelatin o ng taba ng baboy. So ano ba ang hukom ng Islam tungkol sa gamot na yan o vaccine na yan? Kasi may hindi lamang ang vaccine ng COVID-19 ngayon ang issue tungkol sa sa bagay na yan. Bago noon pa, nung ilang panahon, yan ay pinag-usapan na ng ating maraming mga ulama na may mga gelatin, mismo yung gelatin, di ba? May gelatin na ginagawang yung gelatin, may mga matatamis, halawayat, yung sweets, at saka chocolate na merong na may halo ng gelatin o taba ng baboy. Taba ng baboy. Ngayon, pagdating dito sa vaccine o kaya gamot, o sabihin natin ito man ay gamot na yung tableta o kaya yung capsule, o sabihin natin yung mga vitamins na ginagamit. Kasi ang dyan, yung oil na nilalagay, yung oil. So ngayon, ang sa Islam, ayon sa kitab at saka sa sunnah at sa research ng mga ulama, ano ba talaga ang posisyon ng isang Muslim sa nababalita ngayon na ang injection na yan, o vaccine na yan, na ginagamit ay may halo ng gelatin ng baboy. Or baboy, ang tawag ng kinsir sa Arabic, sa Quran. Na yan ay, alam natin, ang baboy ay haram. Baboy ay haram. Ito talaga. So ngayon, kung puntahan na, ang tinutukoy ditong ay pagkain. Pagkain ng baboy. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykum al-mayta wad-dam wa lahmal kinsir. Walhamal kinsir. So nabanggit doon sa ayat sa surah Al-Ma'idah, ang haram sa inyo, pinagbabawal sa inyo, pagkain ay ang mayta, mga dead animals, ang dugo, at ang tinutukoy dito ng dugo, maspo, yung dumadami na dugo. Kasi merong exempted ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung dugo na nasa atay at saka sa kibda. Ganon din yung, kasi minsan may nakita din ako dyan na nagtatanong na pag yung karne minsan may dugo, basta hinugasan ng mabuti na natira sa laman ng karne, hindi na yun. Ang tinutukoy yung dugo na umagos na kinatay at sinahod at ito ay ininom. Ito yung ginagawa lang dinuguan. Basta yan ang tinutukoy natin at na may aya sa Quran, babasahin natin mamaya. Ngayon, ang origin ng lahat ng pagkain sa Islam ay iba. Ang origin na sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Na siya ang lumikha ng lahat para sa inyo. Para sa inyo, lahat ng pagkain. So ito ay magiging haram ang pagkain. Ito man ay karne, ito man ay prutas, ito man ay butil, ito man ay dahon, ano man. Kapag mayroong nusus o evidence magmula sa Quran at sa Sunnah, nilalabas yan sa halal. Halimbawa, ito ang ayan na ito. Hurrimat alaykum al-mayta wad-dam wa lahmal kinsir. At iba pang manabanggit sa ayan yan. Paliwanag natin yung tafsir na yan. So nilalabas niya ang dugo, ang mga dead animal, na pinaliwanag natin yung mga dead animals na yan, at saka yung kinsir. Mismo ang kinsir mismo at saka dugo, nakahiwalay talaga sila ng paliwanag. Kasi ang mayta, halimbawa yung mayta, pinaliwanag natin yung halimbawa yung pinatay sa pamagitan ng pagpalo, hindi talaga ginigitan ng o binigti, o yung nagsuwagan, o yung nahulog. May mga pinaliwanag natin nung nakaraan.
na hindi lumabas ang kanilang dugo. So sila ay consider na mayta o yung dalawang hayop na nag-away at namatay na hindi hindi kinatay. At napaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga may pangil na beast of prey na kumakain ng mga laman. Halimbawa, katulad ng mga layon, ang hahanting na Ganon din yung ibon na mayroong meron siyang bagwis o matalim na tuka at saka kuko. Katulad ng agila at saka mga crow at iba pang mga katulad nila. So yan ay pinagbabawal dahil ang kinakain nila ay karne. So may mga evidence sa Quran na sila ay nilalabas. So ngayon, pagdating sa, halimbawa katulad ngayon, mga karamdaman, anumang uri ng karamdaman, katulad ng COVID ngayon, ng corona, na sa mga Muslim, obligado sa Muslim na gamutin ang mga karamdaman na yan, masakit. Nabanggit sa Quran at sa Sunnah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ni Abu Darda, at iba pa mga hadith na babasahin natin, sabi ng Allah subhanahu ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ansala adda wad dawa, wa ja'ala likulli da'in dawa. Patabaddaw, patadaw, wala tatadaw biharam. So sabi dito ng katotohanan ng Allah subhanahu, nagpadala siya ng ang ansala, ibig sabihin dito ng ansala, pinadala o itinakda niya o kadar. Itinak na niya ang da, ibig sabihin dito ng da ay sakit. Dawa, ibig sabihin dito ay sipa o gamot. Waja'ala likulli da'in dawa. At ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng karamdaman merong lunas, merong gamot. Kaya sabi niya rito, patadawa, gamutin ninyo ang sarili ninyo. So iniutos dito sa atin na magamutin natin ang sarili natin. Hindi natin gagamutin. So ang panggagamot, ito ay dalawang klase. Ito ay gamot sa pamagitan na kung ano nabanggit sa Sharia, sa kitab at sa Sunnah, ito ang pinaka-the best. Pinaka-the best. Ano ba sabihin natin, kung sa Quran natin, dalawang uri ang sakit ng tao. Marad al-hissi at saka marad al-ma'nawi. So kapag ang marad na yan ay yung katulad ng sa katawan natin, kailangan talaga natin yung makuha na banggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hani, habba sauda, yung zamzam, olive oil, at iba pang mga nabanggit niya sa atin ng mga gamot. Katulad ng mushroom, katulad ng gatas ng camel o ihi ng camel sa sakit ng tiyan, at iba pang mga gamot na nabanggit sa atin ng Sharia. Ngayon, pangalawa, al-hissi, yung sa ating badan o katawan, ganun din kung ano ang mga nabanggit sa Quran. At saka, pangalawa, na magmula sa Sharia at magmula naman sa natural na tibbiya, na pinag-aralan ng mga marurunong ng mga tao, lalong-lalo ng marurunong ng mga doktor ng mga Muslim, na mapagkakatiwalaan natin. So kaya, kung ano ang nabanggit sa Quran, saka sa Sunnah, yun ang pinakamagandang gamot sa lahat. Pinakamagandang gamot sa lahat. Kaya sabi rito ng Propeta, gamutin ninyo ang sarili ninyo. Wala tatadawa biharam. Ito ang rito. Allow tayo at tinutusan tayong gamutin natin ang sarili. Huwag natin pabayaan ang sarili natin. Kaya lang, huwag niyong gagamutin ang sarili ninyo sa pamagitan ng haram. Ito ang maliwanag dito. Ito ay hadith sa Abu Dawud at iba pang mga kutub ng Sunan. Sa Sahih al-Bukhari, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma ansalallahu da'an illa ansalallahu shifa." Ito naman ginamit shifa, hindi dawa. So ang dawa at saka shifa, isang meaning gamot, ibig sabihin ilaj. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Bukhari, hindi nagpapadala Allah subhanahu wa ta'ala ng da o sakit o karamdaman o marad maliban sa nagpadala din siya ng shifa o ng gamot o solusyon o ilaj. Sa Sahih Muslim, likulli da'in dawa. Paida asaba dawaon ada bara'a biidnillah. Sabi ng Propeta, kapag kayo ay nangyari sa inyo ang nagkaroon kayo ng sakit, so kayo ay magagamot sa pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may pinadala siya mga gamot. So Imam Ahmad, sabi ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, Inna Allaha lam yansil da illa ansala lahu sifa. Alimahu man alima wa jahila man jahila. So sabi rito sa musnad ni Imam Ahmad,
nagpadala Allah subhanahu wa ta'ala ng karamdaman o sakit, pero nagpadala rin siya ng sipa. Pagkatapos sabi, alima man alima, wa jahila man jahila. Ito ang isa sa mahalaga dito. Sa napagid dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito, mayroong antas ang mga doktor, mga gagamot. At saka sa hadith na ito, baliwanag sa atin, sa Bukhari at saka sa Muslim, na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkadar o nag-decree o nagpadala ng sipa. Kaya lang sabi niya may gamot. Kaya yung sinasabi ng mga doktor minsan, ibang doktor wala na yung gamot. So yan ay kasalanan. Sabihin natin, hindi ko alam. Pero sasabihin, walang solusyon o walang ilaj o walang cure. Ang sakit na yan, sabi dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sakit may gamot. Lahat ng sakit may gamot. Kaya lang, sabi, alima man alima, jahila man jahila. So, mga doktor, may mga doktor na alam nila talaga. Katulad nung panahon nila Ibn Qayyim at nung panahon nung sumunod sa kanila, na may mga magagaling na mga doktor na mga Muslim, sa totoo lang, sa kanila talaga nag-umpisa ang medicine. Kinuha lang niya sa kanila. Kaya nga, pinago pa nila ang pangalan ni Ibn Sina. Si Ibn Sina, isa sa mga, kaya si Ibn Sina, sabi nga, may problema ang kanya akida. May problema ang kanya akida, alam natin lahat yan. Ngayon, binago nila yung pero magaling siyang doktor. At pinago ang kanyang pangalan. Anong pangalan niya? Na ginamit ng mga na parawag yan sa mga, lagi tinatakpan nila mga Muslim, na mga bayani o marurunong Abbasina, di ba? Sabi nila Abbasina. Ha? Abbasina, o anong tawag nila dyan? Ibn Sina, si Ibn Sina yun, yung isa sa mga Muslim na doktor o tabib. Pagkatapos, sabi rito ng Rasul sa pagpapatuloy, apilap din, inna Allah lam yada da'a illa wada'a lahu shifa aw dawa illa da'an wahid. O sabi ng dito sa hadith ng ibang bersyon, sabi rito, katotohanan, hindi naglagay Allah subhanahu wa ta'ala ng sakit maliban sa naglalagay niya rin ang gamot. Maliban lamang sa isang sakit. Walaikum salam. Illa da'an wahida. Maliban lamang sa isang sakit. So nagtanong ang mga sahaba, kalo, ya Rasulallah, ma huwa? Kal al-haram. Sa ibang ano naman, al-maut, di ba? So, sa iba, yung sabi nga ng propeta sa tukol sa habba sauda, ang habba sauda, yung black seeds, sabi niya, ang habba sauda, sipa sa lahat ng sakit, maliban sa illa sam. Sam, ibig sabihin din ng sam maut. Sam, ito yung ginagamit ako kaya kung samu alaikum, di ba? Sabi sa propeta. Dito naman, ang ibig sabihin ng salitang haram ay pagtanda. Ito talaga walang gamot. Ang pagtanda na kaya ngayon yung mga ginagamit ngayon ng mga tao na gumagawa sila ng mga inumin, mga pagkain, mga juice, mga cream. Mali ba nagsasinabi ng propeta na talagang walang gamot ang pagtanda? Walang gamot ang pagtanda. So yan lamang isang sakit na hindi magagamot. Pero lahat magagamot. Magagamot. Ngayon puntahan natin yung issue ng gelatin o taba ng baboy na hinihalo sa vaccine o sa injection o sa capsule o sa tablet o yung iniinom. Ito man ay liquid na ini-injection o iniinom na syrup na mga gamot na yan o tablet o capsule. Ngayon, ang pinaka-origin ng kapag ang isang gamot ay hinaluan ng haram, ito ay haram. Ito talagang pinaka-asli. Ngayon, merong mga sabi nila na paliwanag ng mga doktor, mga Muslim na doktor, at ito ay binigyan ng patwa ng mga ulama. Majority ng mga ulama. Merong ilan na hindi talaga bumapayag. Merong ilan na hindi bumapayag. Halimbawa, sabi nila na merong mga gamot, capsule, tablet, injection, na may halo talaga ng gelatin ng baboy. Alam. At ito ay na-discovery at itinanong pa noong unang panahon sa mga ulama. Ibig sabihin sa mga science, hindi ko sino-sino, scientist lang din. Ano ba, nung nauna pa, kay Sheikh bin Baz, kay Sheikh Uthaymeen, at iba pang Sheikh Al-Albani, iba pang mga kibar ulama. Ang pagkatiwalaan talaga na Rabbani, Mujtahidun.
So ngayon, ano ang kanang paliwanag muna? Una, sabi nila, ang ano talaga niya, origin niya, na yan ay haram. Pangalawa, kung yan ay merong paliwanag na ano, ito ay papasok sa syubha. Sa syubha, sa doubt. Sa doubt. Kung yan ay merong tafsir, may paliwanag. At papaliwanag yung paliwanag mamaya. So sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurun mustabihat, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Paman ittaqa syubuhat, istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. So ito ang kaida. Na ang pinakamaganda kapag ito ay pumapasok sa syubha o sa syubuhat o doubt o pag-aalinlangan, hindi ka tiyak kung ito ba ay halal o haram, ito ba ay magbibigay sa'yo ng darar o kapahamakan, pinakamaganda, utrok. I-abandon mo, i-avoid mo ang syubuhat. Ito ang ano. Ngayon, paano yung pumasok sa may mga ulama na mga mujtahidun na pinahintulutan, ang majority ng mga ulama, may nagpahintulot na allowed na yung vaccine, o capsule, o tablet, o yung syrup, o ano mga, basta gamot. Gamot. So, ang isang gamot, kapag may halo ng haram, konting haram, alam mo, sabihin natin, ang isang tubig na pangwudo o pang-inom o panggusol, nalagyan ng bowl o ng ihi, ang maraming tubig, at nabanggit ng Propeta Muhammad sa ang kulla, di ba? Sa Kitab at-Tahara, alam niya, pag-aralan natin lahat, nahaluan siya ng konti na najis. So, hindi siya consider na haram. Hindi siya consider na najis unless na nagbago ang anong takloy na nagbago? Ang kulay, ang amoy, at saka taam, lasa. So, ibig sabihin, ittipak ang mga pukaha, ang mga ulama, at ang umma na yan ay pwedeng gamitin, inumin, ipangsahin mo naman. Alam mo, yung dumadali na tubig sa ilog o sa kanal o sa balon na hindi, yan ang kanya, nahaluan lang siya ng kunti. Uminom dyan na, na hayop, uminom na hayop. Uminom na hayop. Ngayon, halimbawa, sabihin natin, meron ding, halimbawa, yung ano ng baboy. Kapag ihinalo ang taba o part juice ng baboy sa gamot, at kukunti siya, at pagkatapos, hindi siya talaga malasahan at maamoy at mga ano, ibig sabihin, nabago ang kanyang ang amoy at lasa, hindi siya may mga gamot hindi maamoy na ganyan. So ito ay pinapahintulutan ng mga ulama kapag ito ay haja. Kapag ito ay haja at saka darura. Kasi allowed tayong kumain ng laham ng baboy kapag talagang darura, di ba? Kapag tayo ay wala talagang makitang pagkain at nag-aagaw buhay, nanganganib ang ating buhay, allowed tayong kainin yung haram at inumin yung haram. Indal darura. So ngayon, bakit natin sinabi indal haja? Ang haja, maaaring sabihin natin ang haja sa panahon ngayon ng corona. Ng corona. Anong haja? May mga lugar na laganap pa rin ang corona, nang hahawa pa rin siya sa tao. Kaya nga na distancing tayo, nakabas tayo, meron tayo iba, meron pa mga lugar na shield. At talagang continue ang social distancing at saka yung ating hygiene. So kung talagang ito ay haja at alam ng mga at ito talaga inano ng mga doktor na kailangan na magbigay ng injection at ito inaprubahan ng mga ulama, so pwede tayong magpa-injection kung talagang maglalagay sa panganib ang ating buhay. Pero alam mo, may mga sitwasyon patulad ngayon dito, COVID-free tayo. COVID-free tayo. At hindi naman, paalis na ng paalis yung So, mas maganda i-avoid natin yan. Ang maganda dyan, i-avoid natin. Hindi yan hadya at hindi yan darura. Ngayon, sa darura naman, kapag ang isang Muslim o isang tao ay nasa panganib ang kanyang buhay at walang ibang gamot na gagamitin maliban sa gamot na yan, ito ay ayon sa patawa at ibig sabihin natin, ijtihad ng mga ulama na pinapahintulot para sa gipin ng kanyang buhay. Katulad ng pwede siya kumain pansamantala ng haram. So kaya lang, sabi nga natin, pinakasama rin ng mga na yan,
Alam natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, la adwa wala tiyara. La adwa wala tiyara. Anong ibig sabihin nun? Bilang isang Muslim, unang-una, kailangan wag tayong susuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pattakullah mastata'tum. Sundin natin Allah subhanahu wa ta'ala sa atin makakaya. Kaya lang Islam, ito ay taysir. Ang Islam, hindi tayo pinahihirapan. Laging ang kapalit ng ano ay gawing madali sa atin ang lahat. Inna ma'al usri yusra. Oh. Yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Hindi nila hinahangad doon nila sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mahirapan kayo at ang ninanais sa Allah subhanahu wa ta'ala maging madali sa inyo lahat. Ang din ng Islam, ito ay hindi pinapahintulutan ng haraj. Ang haraj. So kaya lang, conclusion ng ano na yan, pinakasaba na yan. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, una-una, ingatan natin ang sarili natin, gawin natin yung asbab na halal. Asbab na halal. Sabi nga rito, gamitin ninyo sarili ninyo maliban lamang sa wala biharam. Sabi ng propeta, wag lang yung haram. Ngayon, kung ang gamot na yan ay talagang clear na haram na, at kinonfirm ng mga doktor na mga Muslim na yan ay haram, at hindi yung nabanggit natin na kunti lamang ang halo, pinakamaganda dyan, i-avoid natin yan. I-avoid natin yan. I-avoid natin. Ngayon, alhamdulillah sa Saudi Arabia, ang mga doktor dito, ang Ministry of Health dito, bago sila magdesisyon, kumukonsulta sila sa mga kibar ulama. Kumukonsulta sila sa mga kibar. Hindi katulad ng iba, no? Ang doktor, walang pakialam sa mga religious na tao. Dito sa Saudi Arabia, alhamdulillah, o sa Jaziratul Arab, kumukonsulti sila sa mga people of knowledge. Ano ba ang saying ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa gamot na yan o sa issue na yan na ang gagamitin nating gamot ay ginawa ng hindi mga Muslim pagkatapos may halo pang pinagbabawal. May halo pang pinagbabawal. So ngayon sabi ng propeta, la adwa wala tiyara, na tandaan natin din bilang isang Muslim na kahit minsan hadya o ano yan, hindi naman gawin natin ang asbab, lumayo talaga tayo. Kaya lang, hindi magta-transmit o transfer ang sakit. Sabi dito, la adwa. Maliban lamang kung pahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lilipat ang anumang uri ng sakit. Kaya minsan kahit may doktor na nanggagamot o nurse na doon sa may sakit talaga, malala na may na ganyan sakit, hindi siya nahahawa. Kasi hindi pinahintulutan ang Allah subhanahu wa ta'ala, na-transfer sa kanya ang sakit. Diba? Yan ay maliwanag sa kitab at sa sunnah. Ngayon, ang pinaka-summary o kulasa ng ating subject na ang pinaka-usul ng Islam o ng Sharia, ang pinaka-dyan, huwag natin, kapag yan ay may halo na haram, kahit konti, yan ay dapat nating layuan. Sa abot natin dapat nating layuan. Yan ay haram. Kasi nga, yung halimbawa, yung merong ang paliwanag pa mga ulama na halimbawa daw yung gatas ng isang babae. Gatas sa isang babae. Kapag ito ipinasuso sa isang sanggol na hindi niya anak, ng 5 beses, ito ay magiging magiging nanay niya, bawal sa kanya yung babae na yun at yung kanyang mga anak na babae. Foster mother o foster sister. Kapatid sarada o mother sarada. Ngayon, kung may gatas ng babae na napahalo sa tubig o sa juice o sa kape, na isang babae at ininom ito na isang lalaki, ganun din ang hukom, di ba? Hindi sasabihin natin na magiging nanay na niya yung babae na yun, nakainom siya ng gatas na hinalo sa tubig o sa kape o sa siyay. Hindi, kasi konti lang eh. Kailangan nabanggit ang propeta, 5 padede. 5 padede. At iba pang mga yun lang talagang merong direct na yung alcohol ng tanongin ng propeta tungkol sa kamar. Sabi niya innaha laysa dawa. Sabi niya, innaha laysa dawa. Kung sabi ng propeta, hindi yan tungkol sa alak. Ang tanongin siya tungkol sa kamar, sabi niya, ito ay sakit, laysa dawa. Sabi niya, hindi yan gamot. Kasi alam naman natin, idudulot ng alak talagang kabair. Umul kabair. Ang ibig sabihin dito ng umul kabair, siya ang pinagmumulan ng lahat ng malaking kasalanan. Hindi mother, hindi dito ibig sabihin mother. Ang ibig sabihin ng pinaka-source
pinagmumula ng lahat ng kasalanan. Kapag isang tao na lasing, katulad ng narinig din bago ngayong issue dyan, di ba? Isang babae na nirip ng mga tao dahil nakipag-inuman to sa mga lalaki. Umul kabair. So kaya ang number one ano dyan, masala, na kapag yan ay may halo, kahit yung mga pinaliwanag yan, kapag hindi naman hadya sa kadarura, yan ay layuan natin. Pangalawa, pinakamaganda talaga dyan ay layuan natin ang syubuhat. Yan ay syubuhat. Waman waka api syubuhat, waka api haram. Kung sino man ang pumasok sa doubt, ay mapupunta siya sa haram. At kung sino naman ang pangalaga, manita ka syubuhat, sabi nga dito, pinangalagaan niya ang kanyang din at sa kanyang karangalan. Kanyang karangalan, bilang isang Muslim. So pangalawa, yan ang pangalawa. Sabi nga natin, una, ang pinakaano talaga, dapat yan ay kapag may ganyan, layuan natin. Pangalawa, kapag yan ay may doubt, i-avoid natin. At kapag talagang yan ay hadya o kaya darura, pwede nating pagkatapos nating i-confirm sa atin na mga doktor, na mga Muslim, na mapagkakatiwalaan, kasama ang ating mga ahlul ilm. Hindi tayo, kailangan kumonsulta tayo sa dalawa na yan. Sa mapagkakatiwala ang Muslim na doktor, at ito inaprobahan ng mga rabbani o ng mga pukaha o ng mga ulama o scientist ng ating din sa Islam. So pagka ganyan, ibig sabihin, pwede nating kunin ang pansamantala upang pangalagaan ang ating ummah sa anumang uri ng hadya o pagkalat ng karamdaman na ayon sa pag-aaral ng mga marunong mga Muslim. Inshallah, yan ang pinaka-paliwanag natin sa masala na yan. Inshallah, naway malinawan tayo at tanggapin Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito na may pagkakamali, ay patawarin tayo ng Allah subhanahu. Kung ito ay tama, ito ay magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito na may pagkakamali, ito ay magmula sa aking sarili at saka sa shaitan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.